Welcome sa sip9.com. In this video, pag-aaralan natin kung paano ba mag-solve ng equations, ano? And I'm sure lahat tayo ay familiar sa ibig sabihin ng equation, ano? Pag sinabi mong A equals B, may dalawa kang expression sa left-hand side mo. Meron kang expression sa left-hand side and expression sa right-hand side, and you have the equal sign, ano? Which means that yung nasa kaliwa ay equal o kapareho nung nasa kanan, ano? So I think ang principle dito is kung parang balance siya, no? Kung meron kang 5 grams sa kaliwa, meron kang balance, for example. Paano ba natin i-drawing yung balance, ano? Okay, so kunwari meron kang balance na ganyan. Pasensyahan nyo na yung drawing ko, ano? Okay, so for example, meron kang balance na ganyan. And whatever weight, no? Whatever you weight you put on the left-hand side, ay kapareho siya dun sa right-hand side mo, no? So kung may 5 grams ka dito, 5 grams dito, ano? Equal sila. Pwede natin silang i-represent na ganyan, ano? And syempre, to keep the balance, whatever you do on the left-hand side, you also do on the right-hand side, ano? So for example, nagdagdag ka dito, magdadagdag ka rin dito. Pag nagbabawas ka dito, magbabawas ka rin dito. So I think that's the basic principle in equations, ano? So let's start with the first example. Okay. So what is x plus 4 equals 9, ano? Well, of course, yung mga ganitong equations, very basic lang siya, ano? So actually, hindi naman natin siya kailangan talagang i-solve. Kasi ano bang pwede nating i-substitute sa x para yung x plus 4 equals to 9? Obvious naman, ano, na 5 plus 4 equals 9, ano? But, again, pag nag-equate ka, yung idea is to eliminate lahat ng numbers sa kabilang side at iwan lang yung unknown, ano? So, mai-eliminate lang natin tong 4 dito by subtracting 4, di ba? So, pag nag-minus tayo ng 4 dito, pag nag-minus tayo ng 4, no? Mangyayari sa kanan, syempre magma-minus din tayo ng 4, ano? Well, hindi natin kailangan gawin to, ano? Pero ginagawa ko to kasi later ay gagamitin natin tong principle na to sa mga more complex or more complicated equations. So, syempre 4 minus 4 is 0. So, matitira na lang dito x plus 0 or x. And then 9 minus 4 is 5, ano? So, nakikita nyo kung ano yung ginawa mo sa kaliwa, ganun din yung gagawin mo sa kanan because they are equal. So, to maintain the equality, yun nga, mag-minus 4 ka dito, magma-minus 4 ka rin dito. Okay? So, yan lang yung basic principle, ano? Let's start with number 2. 3x equals 18. So, again, obvious pa rin, ano? Ano ba multiply mo sa 3 para maging 18? Alam natin na 6. But again, kailangan natin tanggalin yung 3, which is ang inverse ng multiplication. Ito, inverse ng addition pala dito is subtraction. Ang inverse naman ng multiplication is division. So, we have to divide both sides by 3. No? So, ayan, pag nag-divide tayo, syempre, pwede na nating i-move itong equal sign sa bandang gitna, ano? So, which makes it x equals, of course, 18 over 3 is 6, ano? Okay, let's have our third example. Ito na lang. So, x over 5 equals 12, ano? Ano bang i-divide natin sa 5 para maging 12? Obvious, 60, ano?
So, kunin muna natin yung inverse ng division, which is multiplication. Then, we multiply both sides by 5, ano? So, pag nag-multiply tayo ng 5, this becomes 5 over 5 equals 1, di ba? So, magiging x equals, and then this becomes 12 times 5 equals 16. Okay? So, are you getting the idea siguro, no? Yung, pag nag-divide ka ng 3, mag-divide ka rin ng 3. Pag nag-minus ka ng 4, nag-minus ka ng 4. And pag nag-multiply ka, mag-multiply ka rin, ano? I think basic idea yan, ano? Number 4, ano? 2x plus 3 equals 9, ano? Okay, ano bang pinakamadaling tanggalin dito? Ito yung 3, di ba? Kasi ito parang isang term siya. So, unang gagawin natin is to subtract 3, ano? From both sides. So, pwede natin gawin dito sa baba. Okay? So, 2x 3 minus 3, 0. And then 9 minus 3, 6, ano? So, this is another equation from this equation. Derive natin itong equation na to. And then, of course, divide natin sa 2 para matanggal yung 2. And then, of course, i-divide natin sa 2 yung 6. Okay? So, 2 divided by 2 is 1. 1 times x is x. And then, 6 divided by 2 is 3. Okay? So, ito na yung sagot natin. Okay, last example. 4x minus 3. O siguro, bayan naman natin yung ano? 4a minus 3 kunwari. 4a minus 3 equals 9. So, dito naman, subtraction. Anong inverse niya? Addition, di ba? So, para matanggal to, mag-add tayo ng 3. Ano? Kasi negative 3 plus 3 is 0. Pag nag-add ka ng 3 dito, mag-add ka rin ng 3 dito. Sorry. So, this becomes plus 3 also. And then 4a, negative 3 plus 3 is 0, equals 9 plus 3 equals 12, ano? So, 4a equals 12. Gagawin natin sa 4a is i-divide natin sa 4 para matanggal yung 4, ano? Multiplication, ang inverse niya ay division. So, 12 also is should be divided by 4. So, 4 divided by 4 is 1 times a is a. 12 divided by 4 is 3. Okay? Oh. Mukhang napakadali lang, ano? Meron pa tayong continuation dito, 3 parts ito, no? So, in the next tutorial ay magsusolve pa tayo ng more complicated equations. See you in the next tutorial.